Matapos pong pumirma ng Memorandum of Agreement, ang Tingog Party List, ang PhilHealth at ang DBP, inulan po ng maraming batikos ang ginawa pong kasunduan ni Martin Romualdez sa pamamagitan po ng DBP at ng PhilHealth, mga kapatid, matapos pong matanggalan ng malaking pondo ang hinihingi po nila na AKAP program, mga kapatid. May nakita na naman pong panibagong pagkukunan ng nanakawing pera itong si Speaker Martin Romualdez, mga kapatid. Ang tigas po talaga ng mukha ng mag-asawang ito, no? Inulan po sila ng maraming batikos dito, mga kapatid, at dinidepensan po ito ni Martin Romualdez na nagiging malisyoso daw po ang taong bayan sa pagpapahayag po ng pamali-maling mga argumento. Nakikita naman po kasi, Speaker Martin Romualdez, ng taong bayan kung gaano po kayo nagiging kaganid sa pera. Kita mo po naman, pati ba naman ikaw ay makikialam ka sa PhilHealth? Sino ka ba, Mr. Speaker Martin Romualdez, para makisali ka sa mga ganitong klaseng, hindi ka naman presidente ng Pilipinas para makialam ka sa mga ganitong agreement. Na bakit pati ikaw, at galit din po at nagkaroon po ng pahayag si Shelo Magno, isa po sa mga kilala natin na mahilig pong magbigay ng komento at ng mga katwiran pagdating po sa larangan po ng politika. Ang sabi po ni Shela Magno ay ang kapal talaga ni Speaker Romualdez at ng Tingog Party List ng asawa ni Speaker Romualdez na si Kong Yeda Romualdez. Kung itong draft MOA na ito ang napirmahan, kitang-kita naman na hindi kailangan ang Tingog Party List dito. Kailangang malinaw at objective ang bantayan ang gobyerno sa construction ng health and care facilities. Hindi kailangang magpadrino ng tingog at gamitin ang PhilHealth at DBP sa politika para magpatayo ng mga healthcare facilities at ayusin ang enrollment sa PhilHealth. Tigilan nyo na yung epal politics at hayaang gawin ng mga ahensya ng gobyerno ang trabaho nila nang hindi pinakikialaman na mga trapong politiko. Ayun nga sinasabi natin, mga kapatid, na bakit po kailangan makialam ni Yeda Romualdez dito, mga kapatid, at makialam ni Martin Romualdez na hindi naman nila saklaw nito, at ba't kailangan nilang diktahan ang DBP at kailangan nilang diktahan ang PhilHealth para makisali ang Tingog Party List dito, mga kapatid. Ganyan po na nagiging buhaya na po si Martin Romualdez talagang ganid talaga to sa pera. Alam naman natin, mga kapatid, na ang dami na pong kinasasangkutan na issue itong si Martin Romualdez na nagiging tahimik po ang media sa mga ginagawa pong pambabalasubas at pagnanakaw nito ni Speaker Martin Romualdez, mga kapatid. Talagang wala na pong mangyayari kung ang mga ganitong klaseng politiko ay hahayaan pa nating magpatuloy, mga kapatid. Talagang linulunod po nila, ninanakawan ng taong bayan. Tingnan mo, matapos po nila, ito po ay matapos pong tanggalan ng mahigit kumulang 30 billion ang hinihingi nilang pondo ng AKAP. Ngayon po wala na silang mapagkukunan ng ipamimigay nila at ipamumudmud nila sa taong bayan na ayuda. Gumawa na naman ng eksena si Martin Romualdez dahil alam nila na sa PhilHealth may pera. Ito na naman ang titirahin nila, bubuhayain na naman nila ito. Itong mga facilities, mga health facilities na itatayo na naman nila, ikukutongan na naman nila ito, mga kapatid. Dahil hindi naman po dapat, at ba't naman nagpapauto ang DBP rito? Nasaan po ba si Bongbong Marcos sa presidente ng Pilipinas na bakit hinahayaan po si Martin Romualdez ang kumilos at magdesisyon pagdating sa mga ganitong bagay? Nasaan na po si Executive Lucas Bersamin? Ano po ang nagiging tugon niya sa mga ganito pong nagiging aksyon ni Speaker Martin Romualdez? Sa pilit pong pinagtatakpan, mga kapatid. Ano po ang mangyayari kung patuloy pong mangingialam si Martin Romualdez sa mga ganitong proyekto at ahensya po ng ating bansa, mga kapatid? Nakakahiya na po, nakakasuka po talaga itong ginagawa ni Speaker Martin Romualdez talaga, mga kapatid. Tapos ang lakas ng loob nyo na idibang kung ano po ang ipinaparatang ng mga taong bayan sa inyo.
Pero ang kaliwat kanang po nga napapabalita sa inyo na mga kinasuhan na po kayo ng bribery sa ibang bansa. Ang ginawa nyo pong panunuhon, ang kaliwat kanan nyo pong pamimigay ng ayuda ngayon po. Dahil wala na po kayo mapagkukunan. At tinanggalan na po kayo ng pondo sa AKAP. Ngayon naman po, bubuhayain nyo na naman po itong PhilHealth ang DBP. Nakakahiya, wala na po talaga mga kapatid, nakakalungkot po. Kung pababayaan natin na magpatuloy ang ganito pong pagpapa-epal po ni Speaker Martin Romualdez, gamitin nila sa sa politika ang mga ahensya ng gobyerno na ginagawa nilang kasangkapan. Sino po pa ito si Eda Romualdez? Na asawa ni Speaker Martin Romualdez na ang titigas sa mga pagmumukha nyo na makialam sa DBP at sa PhilHealth. Dahil dito maraming pondo. Ito ay ginagawang gatasan ng gobyerno. Tapos ngayon na naman, dahil alam nyong maraming pondong mananakaw dito, nandito na naman kayo. Wala na talaga. Ang tigas talaga ng pagmumukha mo, Martin Romualdez. Diyos ko. Kaya hindi ka magtataka na kung ano-anong lumalabas sa issue na ginagawa ka ng na-stroke kahit hindi ka naman na-stroke. Na-stroke ka nga ba o hindi o ano? Na nasugod ka doon sa ospital. Kung makikita mo ang comment ng taong bayan, masaya sila. Kung nagtagumpay yun, napakasaya ng Pilipino. Dahil nakikita ng mga Pilipino na sa'yo nagmumula ang pambabalasubas at puro kapalpakan nangyayari sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kayo, ikaw at si Lisa Marcos ang may kinalaman sa puro kapalpakan at pagbulusok ng Pilipinas dahil sa inyo. Diyos ko, ano nangyayari sa Pilipinas mga kapatid, nakakalungkot na ang mga ahensya ng gobyerno natin ay pinapakialaman ng mga congressman na ito na akala mo ang tataas ng posisyon sa gobyerno na para umasta ay pakialaman at ang iba't ibang ahensya ng gobyerno mga kapatid. Nasaan na po ang Pilipino? Huwag kayong tumahimik sa mga ganitong nangyayari po sa ating bansa. Matuto po tayong magsalita mga kapatid. Huwag nating hayaan na nakawan at gatasan ng gatasan ang sambayan ng Pilipino na parang pumapunta sa kanila itong mga ganito pong klaseng kahayupan at kabalusubasan. Ang pangingialam nila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay hindi na po tama. Nasaan na po ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na kahit papaano ay pwedeng magsalita laban dito? Palagan niyo po ito. Hindi na po ito tama. Huwag niyong gawing kasangkapan po ang ibang ahensya ng gobyerno para sa sarili niyong interes, Martin Romualdez. Mahiya kayo. Grabe mga kapatid. Si Martin Romualdez ang daming kinaharap na problema at pananagutan sa batas ng Pilipinas mga kapatid ay patuloy pa pong nakakapagtrabaho at nakakapagnakaw sa kaban ng bayan. Yung mga ganitong klaseng politiko ay dapat ito mawakasan. Puro ganid at kagahamanan lang po ang pinagagawa sa bansang Pilipinas. Kayo po mga kapatid, anong masasabi nyo sa ginagawa pong ito at sa ginagawang ng mag-asawang ito ng Tingog Party List na pinakakialaman na po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno? Nasaan si Bongbong Marcos para mapagsabihan at makapagsalita sa ginagawang kababuyan ni Speaker Martin Romualdez? Ipahayag niyo po mga kapatid ang inyong mga komento at suggestion dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood dito sa ating YouTube channel.